Gandang balita, Biblia, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi inahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Sabi nga sa chapter 3 ng John, verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit, ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip, mananatili sa kanya ang puot ng Diyos. Tayo po ay dadako na sa ating pagpupuri at pagsamba. Sige po, tayo po umawit ulit sa Panginoon. Sa iyong biyaya, ako ay namamanga. Sa iyong kalinga, panganib ay di banta. Sa pag-ibig mo, palaging ligtas ang puso. Mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y nata. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Mangusap ka, mangusap ka, lingkod mo'y nakikinig. Sa ingay man, bulong mo'y natatangi. Pag-asa ikaw, sa'yo puso ko'y tatag. Sandigan, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo, Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Kailan man di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Kailan may di lalayo, ikaw ang kaligtasan ko. Binabalot ng iyong lakas sa piling mo, ako'y ligtas. Sandigan
pangalan mo, kanlungan ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man at kailan man di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalo ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas, kailanman di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas, kailanman di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, ninabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Minsan pa, kailanman di lalayo. Ikaw ang kaligtasan ko, binabalot ng iyong lakas. Sa piling mo ako'y ligtas. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, sandigan ng puso ko ay nahanap sa'yo. Kristo, pangalan mo, kanlungan ko, kailan pa man. Panginoon, patuloy ka naming naawitan, sinasamba. Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Minsan pa kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso, isip ko, isang sinasambi. Ang pagpupurit pa sa salamat
ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Minsan pa kay buti ng ating Panginoon, kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinagdawan at binigyan mo pa ng tinig. Tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko isang sinasabi, ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Ang pagpupurit pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay. Sa'yo lamang iaalay, Jesus. Manalangin po tayo, paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Makapangyarihang Diyos, Ama ng aming Panginoong Hesukristo, manlilika ng lahat ng bagay, hukom ng lahat ng tao. Kinikilala po namin na kami ay pinanganak na makasalanan at nagdadalamati sa aming samut-saring mga kasamaan na aming paulit-ulit pinakamasakit na ginagawa sa pamamagitan ng aming pag-iisip, salita at gawa laban sa iyong banal na kamahalan. Kami po ay taimtim at taos-pusong nagsisisi sa aming mga maling gawain. Mabag po kayo sa amin, pinakamabaging Ama, alang-alang sa iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Patawarin mo po kami sa aming mga nakaraan at ipagkaloob mo po na kami ay makapaglingkod at masiyan sa iyo sa bagong buhay
sa karangalan at kaluwalhatian ng iyong pangalan sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. Sige po, pwede po tayong pansamantalang umupo. Muli, pinapaalala ko by next week na po, by next week ang ating anniversary. Okay, huwag pong kalilimutan, next week na po, next Sunday. Kasi 5 ngayon, next Sunday is 12. So baka makalimutan nyo, kaya inulit ko po. Okay? It's giving time, amen? Giving time. Yan, oras ng pagkakalob natin sa JVCI at sa ating Panginoon. Amen? Paalaala lang po sa lahat, no? Hindi po natin kailangang antayin pa ang ganitong pagkakataon upang ibahagi ang ating mga kaloob. Anumang oras po ay maaari at ibigay. Nandiyan po ang ating giving box sa oras na tayo po ay dumating dito o kahit naman pagkatapos ng sermon ng ating pastor. Okay? Maaari po naman mag-transfer po sa ating bank account. Kung halimbawa wala tayong dala, pwede po yun, no? Under Jesus Victorious Church International, dalawa po ang ating bangko, BPI at Metrobank account. Okay? Makikita nyo po yan, nandiyan po, para hindi na po natin sabihin, ang mga detalye po ng bangko po natin sa bulletin board at sa church center application po sa ating mga smartphones. Okay? Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7 to 8, sabi niya, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya. Walang maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nabibigay ng may kagalakan. Yan. Magagawa din ng Diyos na pasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana tayo o kayo para sa mabubuting gawa. Tandaan po natin lagi, no, ang verse na ito. May 3 po siya. Sabi dito, pinag-isa na lang po, magbigay ayon sa kanyang pasya. Okay, maluwag sa loob at hindi napipilitan. Okay, kung nagbibigay tayo sa Lord, sapagkat mahal natin ang Diyos, of course, ang ating church na JVCI. Kaya nagbibigay po tayo. Okay? Sige po, tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, muli kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa pribileyo, Panginoon, na kami ay makapagaloob sa iyo, Panginoon, sa aming mga pinagpagalan, Panginoon, Lord, sa aming mga trabaho, sa aming mga negosyo, ang lahat ng ito ay nanggagaling sa iyo, sapagkat ikaw ang source ng lahat ng kung ano mayroon kami, Panginoon. At masiyanawa kami, Panginoon, kung ano ang ipinagkaloob mo sa amin for the whole week, Panginoon, o for the whole month, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pagturo sa amin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay makontento kung ano mayroon kami, Panginoon, at makapagbigay kami, Panginoon, sa abot at maluwag sa aming kalooban, Panginoon. Salamat po, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, at pagpalain mo rin po ang mga kaloob nito, Panginoon, na nawa, Panginoon, ay patuloy itong magbigay ng karangalan sa iyong dakilang pangalan. Salamat po at binabalik po namin ang lahat ng pasasalamat at pagpupuri sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen, amen. Salamat sa Panginoon. Tumayo po ang lahat para sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Samahan niyo po akong basahin sa mga awit, chapter 96. Purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila, sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan, higit sa sinumang Diyos, siya'y dapat na igalang. Ang Diyos ng sanlibutay pawang mga Diyos-Diyosan, si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan.
Siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahay ay sa templo mamasdan. O si Yahweh ay purihin ng lahat sa daigdigan. Purihin ang lakas niya at kanyang kaluwalhatian. Ang pagpuri ay iukol sa pangalan niyang banal. Dumulog sa kanyang templo't maghandog ng mga alay. Kung si Yahweh ay dumating sa likas niyang kabanalan, humarap na nanginginig ang lahat sa sanlibutan. Si Yahweh ay siyang hari. Sa daigdig ay sabihin, sanlibutay matatag na, kahit ito ay ugain, sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Lupa't langit ay magsaya, umugong ang kalaliman. Lahat kayo na nilikha niya sa tubig ay magdiwang. Ang bukirin at ang lahat ng naroon ay sumigaw, pati mga punong kahoy sa galak ay mag-awitan. Si Yahweh ay darating na upang lahat ay hatulan at kanyang paghahariin ang sakdal na katarungan. Pagpalain ang pagbasa ng kanyang salita. Manatili po tayong nakatayo sa ating pag-awit. There is one gospel on which I stand for all eternity. It is my story, my Father's plan. The Son has rescued me. Oh, what a gospel, oh, what a peace, my highest joy and my deepest need. Now and forever is my life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel to which I cling, all else I count as lost. For there were justice and mercy new. He saved me on the cross. No more I boast in what I can bring. No more I carry the weight of sin. For he has brought me from death to life. I stand in the gospel of Jesus Christ. There is one gospel where hope is found. The empty tomb still speaks, for death could not keep my Savior down. He lives and I am free. Now on my Savior I fix my eyes. My life is His and His hope is mine. For He has promised I too will rise. I stand in the gospel of Jesus Christ. And in this gospel the church is one. We do not walk alone. We have His Spirit as we press on to lead us safely home. And when in glory still I will sing of this old story that rescued me. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. Praise to my Savior, the King of life. I stand in the gospel of Jesus Christ. I stand in the gospel of Jesus Christ.
Sige po, tayo po ay makakaupo na. Batiin niyo muna inyong nasa likuran. Isang magandang umaga. Happy Lord's Day. July na. Today is July 5. July na po. Okay? Sa mga magbe-birthday po ng July, advance happy birthday po sa inyo. Pwede nyo na rin i-advance ang inyong selebrasyon. Siyempre, dahil ito yung buwan na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Di po ba? Okay? Sino po ba mga may birthdays ng July yan dito sa church? Okay, so ulitin lang po invitation natin sa ating church anniversary next Sunday, July 12. July 12 po, we will actually July 11 po yung ating church anniversary. Yun po yung araw na kung saan July 11, 2012, officially po registered po ang church natin under the name Jesus Victorious Church International. Pero po sa karamihan, sa ilan sa atin na matagal na naririto, ay alam natin ang history, no, na more than that, we came from a former name natin. So mahigit 20 years yon. Okay? So ang sineselebrate natin is yung Jesus Victorious Church International. Ang ating pong team ay connected in Christ, committed to growth, Ephesians chapter 4 verses 1 to 3. Regular worship service pa rin po ito. Hindi niyo po kailangang mataranta o kaya mag-aligaga, no? Just come as you are. Just come together with your family, with your relatives, kasama yung mga kaibigan. Kung may kaklase, pwedeng isama po at katrabaho, pwede. So, wala rin pong color coding, pero pwede naman kayo mag-usap sa pamilya kung anong kulay ang gusto nyo. Wala naman pong pinagbabawal doon. Basta lang po may damit. Okay? At maayos na damit lang po. Then, sa inyong grupo, pwede rin kayo mag-usap. So, wala po akong ibinababang ganon. Ang mahalaga po is, just come. Okay? Pumunta po kayo at makipag-celebrate with your church family in Christ. So, regular Sunday worship service pa rin po. Pagkatapos po ay magkakaroon lamang tayo ng maliit na salo-salo. Maglalagay po dyan ng lamesa. Pagkatapos ng service, magugulat kayo. May lalabas dyan lamesa mula sa ibaba. Biro lang. So, may table po yung ating lunch. At yung kitchen, hindi rin po kailangan mag-abala kung paano anong kakainin. Mayroon pong darating na pagkain at may magsaserve po sa atin. Okay, so i-enjoy lang po natin ang bawat isa bilang isang pamilya kay Kristo, bilang isang simbahan. Okay? Ang mahalaga lang po, huwag niyo pong kakalimutan, ito po yung aking bilin, wala lang pong mag-aaway. Okay? Baka mamaya may kagawan ng upuan ako diyan. Okay? Wala pong mag-aaway. Alright? So, ganun lang po siya. So, meron pong special numbers at meron din po tayong photo booth for souvenirs. Yung photo booth po natin is kayong magseselect kung anong layout. So, basta po bigayan lang tayo, no, pagdating doon. And then, meron lang tayong ilang awarding and some encouragements. Okay? So, ganun lang po. Hindi po tayo magtatagal. Hindi po tayo aabutin ng hapon. Aabutin lang tayo ng gabi, pero hindi tayo aabutin ng hapon. Biro lang. Okay, so basta punta lang po kayo dito, dala ang taglay-taglay ang kasiglahan at kasayahan ng pagiging bahagi natin kay Kristo bilang isang pamilya. Okay? So, ngayon po, tayo po ay dadako sa ating napakahalagang bahagi, ang pakikinig ng salita ng Diyos, pag-aaral, at tayo ay maturuan at matutunan natin ano ang mensahe para sa atin ngayong umaga. Ang title po ng aking sermon ngayon is The Glory of God That Cannot Be Hidden. Okay, from Psalm 96. Mag-uumpisa ako sa isang quote, no? Sabi po is, kapag tunay nating nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin siya maitatago sa ating sarili.
kapag tunay nating nakita ang glory o ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin siya maitatago sa ating sarili. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay hindi dapat itago. Ito ay dapat ipahayag. May mga bagay na napakahalaga sa atin kaya hindi natin mapigilang ibahagi sa iba. Kapag nakakita tayo ng isang magandang lugar, masarap na pagkain, o magandang balita, kahit minsan pangit na balita, magandang balita, natural natin itong ikunikwento. Ha? Natural natin itong uy, ang ganda nung pinuntahan ko, oy, nakita ko doon, ano. I mean, natural natin itong ikinikwento sa ating pamilya at mga kaibigan. Kapag tunay natin pinahahalagahan ng isang bagay, hindi natin ito ikinukubli. Ibinabahagi natin ito. Diba? Ngunit kung minsan, kabaligtaran ang nangyayari pagdating sa pananampalataya. Alam nating mabuti ang ginawa ng Diyos para sa atin, sa ating buhay. Alam nating siya ang tagapagligtas, hari at Panginoon. Inaawit natin ang kanyang kabutihan, himig ng pagsamba. There is one gospel. Ngunit pagdating sa pang-araw-araw na buhay, marahil ay madalas tayo nagiging tahimik tungkol sa Kanya. Kaya't itanong natin sa ating sarili, kung ang Diyos ay tunay na dakila at karapat-dapat sa lahat ng pagsamba, bakit madalas tayong nahihiyang ipahayag ang Kanyang pangalan? Bakit tila mas madali nating ikwento ang iba kaysa ibahagi ang ginawa ng Diyos sa ating buhay? Itong Psalm 96 ay isang paanyaya ng Diyos para sa atin na itaas o i-level up ang ating paningin at muling pagmasdan ang kaluwalhatian ng Panginoon. Habang nakikita natin kung sino ang Diyos, unti-unting nababago ang ating puso. Ang pagsamba ay nagiging mas malalim at ang pananahimik ay napapalitan ng matapang na pagpapahayag ng kanyang pagliligtas o salvation. Ang big idea dito sa Psalm 96 ay God's glory compels His people to proclaim His salvation. Sa Tagalog, ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagtutulak sa kanyang bayan na ipahayag ang kanyang pagliligtas. Kaya makikita natin dito sa Psalm 96 sa pagpapatuloy ng ating sermon na ang kaluwalhatian ng Diyos ang siyang nagtutulak sa atin. Hindi yung tao yung nagtutulak sa atin, kundi yung kaluwalhatian ng Diyos ang nagtutulak sa mga mananampalataya na sambahin siya at ipahayag ang kanyang pagliligtas. Makikita natin ang tatlong katotohanan dito. Una, worship the Lord because He alone is glorious. Pangalawa, worship the Lord because He reigns. He reigns as King. At pangatlo, worship the Lord because He will judge the world in righteousness. Makikita po natin ang sermon notes o sermon outline sa ating Bible app. Buksan niyo po ang inyong Bible app kung kayo po ay naka-gadget. Kung kayo naman ay mano-mano taking notes, isulat niyo na lang po. Okay? Habang lalo natin nakikilala ang kaluwalhatian ng Diyos, lalo tayo natututong sumamba sa Kanya. Magtiwala sa Kanyang paghahari at buong tapang na ipahayag ang Kanyang pagliligtas o salvation sa ibang tao. Muli, dalawang problema o katanungan ang makikita natin dito na sasagutin sa atin ng Psalm 96. Ang una, kung ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng pagsamba,
bakit madalas tayong nananatiling tahimik tungkol sa Kanya? At pangalawa, bakit dapat ipahayag ng mga anak ng Diyos ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng bansa? At ituturo sa atin dito ang isang napakagandang paliwanag sa Psalm 96 na kapag tunay nating nakita ang kadakilaan ng Diyos, hindi natin siya maitatago sa ating sarili. Kahit itago mo, hindi yan maitatago. Maikwekwento, mailalabas at makikita yan sa atin. Papatunayan yan sa atin ng Psalm 96. Ang kanyang kaluwalhatian ang nagtutulak sa atin sa kanyang bayan, sa church, na sambahin siya ng buong puso. At buong tapang na ipahayag ang kanyang pagliligtas. Dahil, habang lalong lumalalim ang ating pagkakilala sa kadakilaan ng Diyos, lalo ring nag-aalab ang ating puso na sambahin siya at ipakilala siya sa iba. Let's pray. Panginoon, pinapupurihan ka ng iyong mga anak na nagkakatipon sa lugar na ito. Nagpapasalamat kami sa iyong biyaya na binigyan mo kami, Panginoon, ng pamilya sa iyong tahanan. Ginagabayan kami ng banal na Espiritu, ng iyong salita at ng pag-ibig mo. Panginoon, sa umagang ito, sa pagpapahayag ng iyong salita, pakikinig ng bawat isa, muli ay puspusin mo kami ng kaalaman, karunungan. At sa aming pakikinig, at sa mga matututunan, magdulot nawa sa aming kalooban na sumunod sa iyong dakilang kalooban at sa iyong mga aral bilang mga anak ng Diyos. Nawa, ikaw ay mapapurihan sa aming kalagitnaan sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, makikita natin dito mula verse 1 to 6. Worship the Lord because He alone is gracious, glorious. Glory. True worship begins with recognizing the incomparable greatness of God. Binubuksan ng Psalm 96, dito sa Psalm 96, ang isang napakalakas na panawagan ng worship o pagsamba. Worship the Lord because He alone is glorious. Verse 1, it says, "Oh, sing to the Lord a new song," sa English. "Sing to the Lord, all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day." 3 beses, inulit ng salmista, o yung nag-compose ng awit na ito, ang utos, "Sing to the Lord." Sing to the Lord. Sing to the Lord. Hindi ito isang simpleng paanyaya na umawit tayo. Ito ay isang utos na dapat tayong umawit sa Panginoon. Ang pagsamba ay hindi option para sa bayan ng Diyos. Mag-worship ba ako o hindi? Dahil sa ating paglago sa pagkilala sa Diyos, walang ibang unang tugon kundi ang sumamba. Nung maranasan ng mga Israelita ang kulog kidlat, bumuka ang lupa, nahati ang dagat, lumabas ang tubig mula sa bato, they worship. Pinapurihan nila ang kadakilaang gawa ng Diyos. So ang pagsamba ay hindi option. Hindi ako mag-worship today. Hindi ganon. Dahil ito ay isang utos sa lahat ng kumikilala sa Diyos. Sa lahat ng nakakakilala sa Diyos, you have to sing to the Lord, all the earth, and bless His name. Ito ang nararapat na tugon ng bawat taong nakakakilala sa Kanya.
At mapapansin natin, sing to the Lord a new song. Kailangan ba natin gumawa ng bagong kanta? Ang new song o sing to the Lord a new song o ang bagong awit ay hindi nangangahulugang bagong komposisyon. Hindi nangangahulugang bagong komposisyon lamang. Mapapansin natin sa Psalm, no, sa dami, Psalm 101 to 150. So they always have a new song at kung titingnan natin doon, punong-puno ang awit ng hindi lamang komposisyon kundi kwento. Kwento at pagkilala sa Diyos. Kwento ng nagdadalamhati, kwento ng nalulungkot, kwento ng nagdiriwang, kwento ng pagliligtas ng Diyos. Those are new song or new story, new revelation. Sa lumang tipan, ang new song ay awit ng panibagong pagtugon sa panibagong pagpapakita ng pagliligtas at katapatan ng Diyos. Yon ang isang bagong awit. Ang bagong pagtugon. Kumilos ang Diyos sa buhay, naranasan ang kabutihan ng Diyos. Ano ang ating awit? Ano ang ating tugon? Diba? Kapag nakagawa ng kasalanan, nagsisi, anong awit natin? Lord, patawad. Kapag nakaranas tayo ng paglaligtas ng Panginoon, salamat Panginoon, bagong kanta. Dahil merong bagong karanasan, may bagong nalaman, may bagong natutunan, kaya may bago kang pagtugon, meron kang bagong awitin sa Panginoon. Dakila ang iyong katapatan. Bakit? Dahil natutunan natin, nahayag sa atin ang katapatan ng Diyos. A new song. Kaya sabi ng awit, sing to the Lord a new song. May bagong kapahayagan, may bago tayong response. Worship is a response. Kagaya ng sabi sa Psalm 40 verse 3, 98 verse 1, Isaiah 42 verse 10. Ito ay awit ng mga taong muling namangha sa ginawa ng Diyos. Kaya dito ngayon, pagkatapos ng sermon, meron tayong bagong revelasyon. May bago tayo natutunan, ano ang ating tugon na pag-awit? Ito ay awit ng taong muling namangha sa ginawa ng Diyos. Bakit? Ang pagsamba ay hindi dapat maging paulit-ulit na ritual lamang. Dahil habang lalo nating nakikilala ang Diyos at nararanasan ang Kanyang biyaya, patuloy ding napapanibago ang ating pagsamba. Ngunit hindi lamang ang pag-awit ang hinihingi ng salmista o ng gumawa ng awit na ito. Verse 3, other than sing to the Lord, he says on verse 3, declare His glory among the nations. His marvelous works among all the people. Sa unang talata, 3 talata, ay sunod-sunod ang mga utos. Sing to the Lord, bless His name, tell of His salvation, declare His glory, and declare His marvelous works. We are to declare the glory of God. We are to declare the marvelous works o ang ginawa ng Diyos. Nais kong bigyan ng diin yung glory. Declare His glory. Ang salitang glory ay sa Hebrew ay salitang kabod. Ang salitang kabod ay literal na may ideya ng bigat, weight, or heaviness. Ibig sabihin, napakahalaga, merong presensya, may bigat. Mararamdaman mo. Mararamdaman mo dahil meron siyang bigat, meron siyang halaga. Ipinapakita nito na ang kadakilaan, kahalagahan at karangalan ng Diyos. Yan ang glory. Halimbawa, may nagawa kang mabuti, pero ang Diyos ay mas may glory dahil siya ang mabuti.
may bigat. Kumbaga, kung ikaw ay may dalang ilaw, siya yung mas maliwanag. Yun yung glory. Siya yung higit. Meron siyang bigat. Kaya makikita natin, no? Bakit ito mahalaga? Hindi siya basta mahalaga, kundi siya ang may pinakamataas na halaga sa buong sangnilikha. Bakit ito mahalaga, Pastor? Bakit mahalaga na makita natin yung glory? Hindi po ito nauubos. Kundi sa bawat pagtingin natin, sa bawat pagkilala natin sa Diyos, nakikita natin ang kanyang kaluwalhatian. Dahil kapag maliit ang ating pagtingin sa Diyos, walang halaga. Magiging maliit din ang ating pagsamba at ang pagpapahayag tungkol sa Kanya. Ngunit kapag nakita natin ang Kanyang kaluwalhatian, natural tayong magpupuri at magpapatotoo sa Kanya. Verse 1 to 3, ulitin ko. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Pinapahayag mo yung kanyang pagliligtas. Declare His glory among the nations, His marvelous works among all the people. Kanino daw? Among the nations and all the peoples. Ipinapakita nito na ang tunay na pagsamba ay hindi nagtatapos sa loob ng pagtitipon ng mga anak ng Diyos. Ito ay umaabot sa paglabas, sa pagpapahayag ng kanyang kaluwalhatian sa buong mundo. Sino sa atin pag-uwi, yung kaninang verse, yung kaninang ibinahagi ni Pastor, pagdating mo doon sa kapitbahay mo, kahit pa nakasimangot pagdating mo, ang maisishare mo sa kanya, napakaganda ng sermon ngayon. Huwag kang mang-asar. Ayun na ipapahayag natin. Pag tinanong ka, kamusta ang church? Sasagot lang ba natin, okay naman. Ano ang dapat nating ipahayag? Ang ating natutunan. Ang ating naranasan. Yung tunay may bigat. Kumbaga, pag sinabi mo okay naman, para ka lang nagbigay ng isang bato. Pero pag sinare mo yung natutunan mo sa sermon, parang mo siyang binagyo. Yun yung dapat niyang makita. Yung glory. Yung glory ng kapahayagan patungkol sa Diyos. Among the nations and all the people. Mula pa sa lumang tipan, malinaw ng layunin ng Diyos na makilala siya ng lahat ng bansa. Matthew 28 verse 18 to 20, sabi doon, Go therefore and make disciples of all nations. Ang panawagan ng Psalm 96 na ipinahayag ang Diyos sa lahat ng bansa ay natutupad sa dakilang utos ni Kristo. Go therefore and make disciples of all nations. Kaya pagdating sa verse 4, ibinigay ng mang-aawit na ito ang reason, ang dahilan. Bakit? Bakit tayo dapat umawit? Bakit dapat nating ipahayag ito? Verse 4, it says, For great is the Lord. Dakila, dahil dakila ang Diyos, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. Ano yung reason? Bakit dapat natin ipahayag? Bakit dapat tayo umawit sa Panginoon? Dahil siya ay great, for great is the Lord. Hindi natin ipinapahayag ang Diyos dahil lamang inutusan tayo. Ipinapahayag natin siya dahil siya ay tunay na dakila. At kinikilala natin. Sa verse 5, mas lumalim pa ang eksplanasyon. Sa verse 5, For all the gods of the peoples are worthless idols. Pag sinabing worthless, ano ibig sabihin nun?
walang halaga. So ang mga Diyos daw ng mga tao ay mga worthless idols. But the Lord made the heavens. Nandun yung paliwanag. Andun yung comparison. No, sa Tagalog, it says, ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Pag sinabing Diyos-Diyosan, ibig sabihin, totoo o hindi? Ha? Hindi. Kaya pag sinabing ari-arian, totoo o hindi? Hindi talaga sa iyo yan. Dahil hindi mo naman madadala. So, the term na ginagamit sa Biblia, Diyos-Diyosan, ibig sabihin, hindi totoo. Tapos, andun yung paliwanag niya, dahil si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Dahil ang mga yan, hindi nila kayang maglikha. Dahil ang Diyos lang ang may kapangyarihan, may kakayahang maglikha. Sabi ng Psalm 96 verse 5, in which we believe that God is. Lahat ng Diyos ng mga bansa ay mga Diyos-Diyosan lamang, ngunit si Yahweh lamang ang lumikha ng langit. Ibig sabihin, ang kaibahan ni Yahweh sa lahat ng Diyos-Diyosan ay hindi antas lamang. Ito ay uri. Ang mga Diyos-Diyosan ay gawa ng tao, si Yahweh ang may lalang ng lahat. Higit siya. Kaya sa verse 6, sabi niya, siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Pag sinabing puspos, sobra. Hindi na uubos. Siya yung Diyos na hindi nanghihina. Siya yung Diyos na hindi narurumihan, hindi naluluma. The more we proclaim, the more na binabasa na, the more natin siya nakikilala, mas lalong nagiging maluwalhati siya sa atin. Siya daw ay puspos ng karangalan, kaluwalhatian, at lakas, at kagandahan. Ang mga iyan ay likas na nasa Kanya. Hindi yan ibinigay ng tao. Pinapupurihan kita dahil siya ay lubos ang kapurihan. Ang ating mga binibigkas ay pagpapahayag lang ng ipinahayag sa atin. Hindi ito nakasalalay sa pagkilala ng tao. Siya ay maluwalhati dahil sa kanyang likas, nakatangian, bilang Diyos. Ang Psalm 96 ay nag-uumpisa saan? Sa worship. Mission always flows from worship. Kung gaano ka ka-passionate sa iyong pagsamba, ganoon ka ka-passionate sa iyong paglilingkod. Kung gaano ka-passionate ang ating pagsamba, ganoon ka-passionate ang ating paglilingkod. Hindi tayo nagbabahagi ng ebanghelyo dahil guilty tayo. Nagbabahagi tayo dahil nakita natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Worship. It is a response. Response ng higit nating pagkilala sa Kanya, ng ating pagsamba. A healthy church does not begin with programs, ministries, or activities. Hindi ibig sabihin wala tayo niyan. Pero hindi diyan dapat mag-umpisa. It begins with the right knowledge of God. Dapat tayo mag-umpisa sa tamang pagkilala o pag-unawa sa Diyos. Ang isang malusog na church ay hindi nagsisimula sa mga programa natin. Kaya before we think about programs, gawain, activity, ministry, isipin muna natin kung paano tayo lalago sa pagkilala sa Diyos.
kung paano natin mas mapag-i-improve ang ating pakikinig pag sermon ni pastor. Kung paano natin paano tayo mas mapapalapit sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa bawat araw. O sa ating paglalim sa pag-aaral nito. Paano tayo mas magiging higit pang interesado sa mga bagay mula sa salita ng Diyos. Yun ang dapat mauna. Kapag mataas ang ating pagtingin sa Diyos, magiging masigla ang ating worship, ang ating pagsamba. Magiging matatag ang ating pagkakaisa. At magiging masigasig ang ating pagpapahayag ng mabuting balita. Dahil hindi maipapahayag ng church, ng iglesia ng Diyos, na hindi nito lubos na hinahangaan at sinasamba. Kaya mga kapatid, sa unang bahagi nitong mensahe, ano ang nais iparating sa atin? Na ang tunay na pagsamba ay laging humahantong sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kapag tunay nating nakita ang kaluwalhatian ng Diyos, hindi natin siya maitatago sa ating sarili. Automatic, ikukwento natin. Bago mo pa ikwento yung suot na damit ng katabi mo, ikwento mo yung natutunan mo sa salita ng Diyos. Ang pananahimik tungkol kay Kristo ay kadalasang hindi kakulangan ng kaalaman, kundi kakulangan ng paghanga sa Kanyang kaluwalhatian. Dapat sa bawat araw, sa bawat linggo ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, nahihigit ang ating paghanga. At sa higit na paghanga na ito, nauudyok ang ating kalooban na mamuhay at kumilos sa pagpapahayag ng Kanyang kaluwalhatian. Kaya tanungin natin ang ating sarili. Ang ating pagsamba ba ay bunga pa rin ng pagkamangha sa Diyos o naging nakasanayan na lamang? Ang ating mga labi ba ay mas mabilis magkwento tungkol sa ibang bagay? Marites, parang ganon, kaysa sa ginawa ni Kristo. Bilang isang church, kilala ba tayo hindi lamang sa ating mga gawain, kundi sa ating masigasig na pagsamba at matapang na pagpapahayag ng mabuting balita? Sabi ni John Piper, missions exist because worship does not. Napakaikli, ngunit napakalalim. Ang ibig sabihin nito ay hindi ang misyon ang ultimate goal. Worship ang ultimate goal. Dahil yun ang mag-uumpisa. May missions dahil may mga taong hindi pa sumasamba sa tunay na Diyos. Kapag dumating ang bagong langit at bagong lupa, matatapos ang misyon. Ngunit ang pagsamba ay magpapatuloy, magpakailanman. Bago natin tanungin ang ating sarili kung ano ang maaari nating gawin para sa misyon, tanungin muna natin, lumalago ba tayo sa ating pagsamba sa Diyos? Sapagkat ang pusong tunay na namamangha sa kaluwalhatian ng Diyos ay hindi mananahimik. Hindi mananatiling tahimik tungkol sa Kanya. Kaya mga kapatid, habang papalapit tayo sa ating church anniversary next Sunday, pinaalalahanan tayo ng Psalm 96 na ang pinakamalaking dahilan ng ating pagtitipon ay hindi upang ipagdiwang ang ating mga nagawa, kundi ang kaluwalhatian ng Diyos na siyang tumawag, nagligtas, at patuloy na kumikilos, gumagawa sa ating kalagitnaan. Hayaan ang ating pagsamba tuwing linggo ay magbunga ng matapang na pagpapatoo sa buong linggo. Sapagkat ang iglesyang tunay na namamangha sa kaluwalhatian ng Diyos ay magiging iglesyang tapat na nagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Tandaan natin, kung mas malalim ang ating pagsamba, mas lalakas ang ating pagmimisyon.
Pangalawa, worship the Lord because He reigns as King. From verse 7 to 10, makikita natin dito na God's kingship, o ang paghahari ng Diyos, calls every nation to worship Him. Sa point number 1, nakita natin kung sino ang Diyos. Siya lamang ang tunay na glorious at karapat-dapat na sambahin. Dito naman sa point number 2, mas lumalalim ang dahilan ng pagsamba. Hindi lang dahil sa kanyang kaluwalhatian, dahil siya ay maluwalhati, kundi dahil siya ay naghahari. Verse 7, it says, verse 7 and 8, ascribe to the Lord, O families of the peoples. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Matapos ipakita ng sumulat itong awit ang kaluwalhatian ng Diyos sa unang 6 na verses, ngayon nananawagan siya sa lahat ng bansa na tumugon. Ascribe. 3 beses niyang inulit ang panawagan. Ascribe to the Lord, families of the people. Ascribe to the Lord glory and strength. Ascribe to the Lord due His name. Ang salitang ito ay hindi nangangahulugan magdagdag ng kaluwalhatian sa Diyos. Hindi mo natin kayang dagdagan ang kanyang kaluwalhatian. Sa halip, ito po ay panawagan. Anong panawagan? Ito ay panawagan upang siya ay kilalanin. Ipahayag. At ibigay sa kanya ang karangalang nararapat lamang sa kanya. Ibig sabihin, walang ibang sentro kundi ang Diyos na hari. Sa isang kaharian, kapag umupo na ang hari sa kanyang upuan sa trono, dapat lahat ng nandoon ay naka-attention sa hari. Walang may ibang ginagawa. Dahil ang ganong klaseng pag-uugali ay kalapastanganan at maaari ka maparusahan ng kamatayan. Sa atin kasi medyo mahirap unawain yun dahil hindi naman tayo isang kingdom government. Pero nais kong ipaunawa sa inyo ang kultura sa kaharian sa isang kaharian na ang hari ang may hawak ng lahat. Ang sinabi ng hari, hindi mababali. Ang presensya niya ay dapat nakatuon sa kanya. Ang lubos na paggalang ay dapat sa kanya. Pag nandyan ang hari, nakaupo sa kanyang trono, at ang mga tao hindi pwedeng magsalita ng basta-basta. Hindi pwedeng may nagkwekwentuhan. At hindi ka pwedeng basta magsasalita na lang, Lord, hihingi ka dapat ng pahintulot. Dahil anumang kilos na hindi kaaya-aya ay kalapas-tanganan. At maaari kang patalisikin, maaari kang palabasin, pero pinakamasaklap sa lahat, maaari kang mamatay. Yun ay response. Tugon, panawagan, dapat siyang kilalanin, igalang, ipahayag, at ibigay sa kanya ang karangalang nararapat lamang sa kanya. Hindi lamang sa Israel, kundi, O families of the peoples, lahat ng tao. Ang Diyos ay hindi hari lang ng Israel. Siya ang hari ng lahat ng bansa. Kaya ang panawagan sa pagsamba, sa worship, ay pandaigdigan. Ascribe to the Lord due His name. Glory due His name. Bring an offering and come into His courts. Ang pangalan ng Diyos ay kumakatawan sa kanyang buong pagkatao. Sa kanyang kabanalan, sa kanyang kapangyarihan, katapatan at kaluwalhatian. Ibig sabihin, ang pagsamba ay hindi nakabatay sa ating feelings. Hindi nakabatay sa ating damdamin. Kundi saan? Ito ay tugon natin sa kung sino ang Diyos.
mas nakikilala mo ang Diyos, mas higit ang iyong pagsamba. Hindi yung mas maarte ka, mas higit ang iyong pagsamba. Hindi yung ganon. Mas nakikilala mo ang Diyos, mas higit at tunay ang iyong pagsamba. Wala ito sa tindi ng iyak natin sa worship. Lilinawin ko lang, hindi po ito anti-emotion na teaching. Pero dahil ang Biblia ay hindi rin naman laban sa emosyon, sa pagsamba, tunay namang may emosyon. Hindi ko sinabi wala na tayo dapat emosyon. Dahil mismo ang awit ay puno ng emosyon, kagalakan, pag-awit at pagdiriwang. Nais kong i-point out dito, ito ay nakabatay sa ating pagkilala dahil worship is our response sa ating pagkilala sa Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi sinusukat sa tindi ng ating emosyon, kundi sa katotohanan ng Diyos na ating kinikilala at sinasamba. Hindi ibig sabihin na mali ang umiyak sa pagsamba o sa worship. May mga pagkakataong ang puso natin ay tunay na nadudurog o nagagalak sa presensya ng Diyos. Ngunit ang tunay na pagsamba ay hindi nasusukat sa dami ng ating luha o sa lakas ng ating boses o sa taas ng ating kamay. Mas mataas ang worship ko sa Kanya, tumayo pa sa upuan. Hindi yun. Hindi yun doon nasusukat. Mas malakas ang palakpak ko. Yung mas mahina, pero mas nabubuhay ng may pagsamba. Wala yan sa ating outward emotion. Makikita yan sa ating tunay na pagkilala sa Diyos. Nasusukat ito sa kung ang ating puso ay tunay na tumutugon sa Diyos ayon sa Kanyang kabutihan, katotohanan, at kaluwalhatian. Emotions are the fruit of true worship. But the truth of God is the foundation of true worship. Verse 9, worship the Lord in the splendor of holiness. Tremble before Him all the earth. Verse 9, sabi, worship. Hindi lamang ang Diyos ay banal. Ang sabi rin niya, tayo rin ay magpakabanal. Kaya tayo tinatawag ding lumapit sa Kanya ng may kabanalan at paggalang. Pagkatapos ay sinabi, tremble before Him all the earth. Ang takot na ito ay hindi takot ng isang alipin sa isang malupit na boss o amo. Ito ay banal na pagkamangha at paggalang sa hari ng buong sansinukob. Pag dumating ang hari, ang mga tao, yung nag-aabang, magpapatira pa yan. At hindi yan tatayo, hindi yan upo, hindi yan iaangat ang mukha nila hanggat hindi sinasabi ng hari. Ganon ang lubos na paggalang. Pero sa atin, ganon ba ang kailangan nating gawin? Ito ay sa ating pagtugon sa kabutihan ng Diyos sa pagkilala natin sa Kanya. Saan? Sa ating pamumuhay bilang mga mamamayan o mga anak ng Diyos. Verse 10, say among the nations, the Lord reigns. Yes, the world is established. It shall never be moved. He will judge the peoples with equity. Sa Tagalog, si Yahweh ay siyang hari. Sa daigdig ay sabihin, sanlibutan matatag na kahit ito ay ugain. Sa paghatol sa nilikha, lahat pantay sa paningin. Sa verse 10, narating natin ang sentro. Say among the nations. Ano daw ang ating bibigkasin? The Lord reigns. Naghahari ang Diyos. Hindi lamang the Lord created o nilikha ng Diyos. Hindi lamang po the Lord saves. Kundi also the Lord reigns.
Hindi lang basta sasabihin natin o ipapahayag natin, niligtas ako ng Diyos, kundi naghahari ang Diyos sa aking buhay. Ibig sabihin, siya ang nasusunod. Ang turo niya, ang aral niya, ang utos niya, yon ang pinakamahalaga sa atin. Ang kanyang salita. Si Yahweh ay naghahari ngayon. Hindi po siya naghihintay na maging hari. At hindi siya kandidato para sa trono na kailangan nating iboto. Siya ang hari ng mga hari ng buong sangnilikha dahil siya ay tunay na hari. At ang buong mundo ay tinatawag na upang sumamba sa Kanya. Ang Diyos ba ang ating hari? Ang Psalm 96 ay nananawagan sa lahat ng bansa na ipahayag that the Lord reigns. Sa bagong tipan, ang paghahari ito ng Diyos ay ganap na nahayag sa ating Panginoong Hesukristo. Matapos ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ipinahayag ni Jesus, Matthew 28 verse 18, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ibig sabihin, siya ang naghahari on heaven and on earth. Si Kristo ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Siya ang namamahala sa kanyang simbahan, sa lahat ng nilikha, kaya't ang ating pagsamba ay hindi lamang paggunita sa isang dakilang Diyos ng nakaraan, kundi pagtugon ngayon sa buhay na naghahari siya sa ating buhay ngayon. Sino ba ang ating Diyos? Yun ang pinaglalaanan mo ng araw, ng oras, ng panahon ng iyong isip. Siya ang pinagkukunan mo ng pag-ibig. Kung ang pera ang nagiging napagkukunan natin ng pag-ibig, yun ang nagiging Diyos natin. Ang tawag doon ay Diyos-Diyosan. At kung ang kagalangan natin ay nakabatay lamang sa ating mga pinupuntahang mga lugar at hindi sa pagtitipon ng mga anak ng Diyos at hindi sa pakikinig ng salita ng Diyos, iyon ang ating nagiging Diyos-Diyosan. Kaya't ang ating pagsamba ay hindi lamang paggunita ng dakilang Diyos ng nakaraan, kundi pagtugon sa buhay at naghaharing hari ngayon. At dahil si Kristo ang naghahari, ang dakilang utos ay sumunod. Matthew 28 verse 18 to 20, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa, kaya't humayo kayo. Nagumpisaan sa pagsamba sa hari, kaya tayo ay pinapahayo. Humayo kayo. Gawin ninyong alagad ko ang mga tao at sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng itinutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Ang misyon ng church ay nakasalalay sa paghahari ni Kristo. Hindi tayo mahayo dahil malakas tayo, mahayo tayo dahil ang ating hari ang naghahari. Kaya dito sa point number 2, anais ipunto sa atin, ang pagkilala kay Kristo bilang hari ay humihingi hindi lamang ng ating paghanga, kundi ng ating pagpapasakop. Dahil siya ang hari. Madaling sabihin na si Jesus ang ating tagapagligtas, ngunit kinikilala ba natin siya bilang hari ng ating buhay? Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang naririnig sa ating mga awit. Lord, I love you, Lord. Purihin ka, O Diyos. Hindi lang doon. Kundi nakikita ito dapat saan? Sa ating pagsunod. Kung si Kristo ang tunay na hari, wala nang bahagi ng ating buhay na hindi sakop ng kanyang paghahari. Kaya tanungin natin ang ating sarili. May mga bahagi ba ng aking buhay na ayaw kong ipasakop kay Kristo?
Ang aking pagsambaba ay nakikita lamang tuwing linggo o nakikita rin sa aking pagsunod sa buong linggo. Bilang isang mananampalataya, kinikilala ba natin si Kristo bilang hari? Hindi lamang sa ating mga labi, kundi sa ating mga desisyon, paglilingkod, at pakikitungo sa isa't isa. Naway hindi lamang tayo maging isang church mahusay umawit tungkol kay Kristo. Maging isang church rin tayong buong pusong nagpapasakop sa Kanyang paghahari. Yung pagkakaisa natin, yung paglago natin, at yung misyon ng church ay nagsisimula sa isang katotohanan na si Kristo ang hari. Jesus is the King. Kaya't manatili tayong tapat sa Kanyang salita. Mapagpakumbaba sa ating pakikitungo sa isa't isa at sama-samang lumakad sa ilalim ng Kanyang paghahari. Sapagkat ang isang church na tunay na nagpapasakop kay Kristo ay magiging isang church na nagkakaisa, lumalago sa pananampalataya, at tapat na nagpapahayag ng mabuting balita. Kaya nga po yung anniversary team natin, Connected in Christ, Committed to Growth. Kung tayo konektado kay Kristo, dapat committed tayo sa paglago. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang pumupuri sa hari. Ito ay nagpapasakop sa hari. Yan ang tunay na pagsamba. Pangatlo, panghuli. Worship the Lord because He will judge the world in righteousness. Verse 11 to 13. Ang focus nito is judgment. The coming judgment ay hindi ho bad news para sa atin. Ito ay good news because righteous King is coming. Matakot ka sa paghahatol kung ang tagahatol mo ay hindi righteous. Sa Psalm 96, ang paghatol ng Diyos ay dahilan. Ito ang dahilan ng kagalakan, hindi ng pangamba. Verse 11 to 12, let the heavens be, ano sabi? Glad. Let the heavens be glad, and let the earth rejoice. So dapat bang matakot? Dapat nga daw tayo ay magalak at magpuri or rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult and everything in it. Then shall all the trees of the forest sing for joy. Nagtatapos ang Psalm 96 sa isang kamangha-manghang imahe o larawan, picture. Hindi lamang ang bayan ng Diyos ang inanyayahang magsaya, maging ang buong sangnilikha ay tinatawag na magdiwang. Let the heavens be glad. Sino yun? Ang mga nasa langit. Let the earth rejoice. Sino yun? Tayo na nasa lupa. Let the sea, mga nasa dagat. Let the field exult, yung mga nasa paligid. Then shall all the trees of the forest sing for joy. Parang ang buong nilikha ay nakikibahagi sa isang dakilang pagdiriwang. Bakit? Sapagkat, for He comes. Siya ay darating. Ito ang dahilan ng kagalakan. Darating ang Panginoon. Ngunit maaaring itanong natin, bakit magagalak ang buong sangnilikha sa pagdating ng hukom? Karaniwan kapag narinig natin ang salitang judgment, iniisip natin ang kaparusahan. Ngunit sa Psalm 96, ang paghatol ng Diyos ay mabuting balita. Bakit? Sapagkat ang hahatol ay hindi isang tiwali o di makatarungan hukom. Siya ang perpektong hari. Verse 13,
before the Lord. So, 11 to 12, basahin ko ulit, no? Let the heavens be glad, let the earth rejoice, let the sea roar, and all that fills it. And let the field exult, and everything in it. Then shall all the trees of the forest sing for joy before the Lord, for He comes. Alam niyo po ba yung sa kaharian, pag ang hari dumarating mula sa digmaan na nagtagumpay, ang mga tao hindi busy sa pagtatrabaho. Iiwan nila ang kanilang ginagawa dahil yung hari parating na. At ano sasabihin nila? Pinapupurihan nila ang hari. Hanggang sa ito'y makarating sa kanyang trono at lahat ay sasamba. And that's why it is. Because the Lord comes. Ano mo bang gagawin natin kapag nagbalik na ang Panginoong Jesus? Wait lang, Lord. May binatapos pa ako. Hindi pa ako tapos maglinis, Lord. Huwag ka munang haalis, ha? Diyan ka lang. Ganun po ba ang gagawin natin? No. Iiwan natin ang lahat ng bagay at anumang ginagawa natin sa pagbabalik ng ating hari. At wala tayong ibang gagawin kundi magalak, glad, rejoice, umawit, sumamba, papurihan siya. Itataas natin ang ating mga kamay ng walang anumang dala-dala. Dadalhin niya tayo dun sa kanyang kaharian, sa tahanang inihanda ng Diyos para sa atin nang wala tayong anumang bitbit. Ang tanging dala natin ay ang ating lubos na pagkilala sa Kanya. Dahil yun ang kailangan natin upang mas lumalim ang ating pagsamba. For He comes to judge the earth, He will judge the world in righteousness, and the people in His faithfulness. Nakita niyo yung difference? For He comes to judge, ang alin po, the earth. And He will judge the world in righteousness, yung buong mundo, ng matuwid. Basta niyo yung huli? And the people. Sino yung people? Yung kanyang mga tao. Paano daw tayo ma-judge? In His faithfulness. Saan manggagaling yung faithfulness? Sa kanyang sinabi, sa kanyang ginawa, sa kanyang ipinangako. Ano ang difference ng earth, world, and people? Anong pagkakaiba nun? Bakit? Yung people ba wala sa earth? Yung earth ba wala sa world? O yung people ba wala sa world? Nasa world pa rin tayo. Pero tayo ay kanyang, ang tinuturing na people dito ay ang kanyang mga tao. Matatakot ka ba? Kung ikaw ay nasa earth, yes, you will be judged. Kung ikaw ay makamundo. Pero ikaw ay sa Diyos, you will be judged in His faithfulness. Ganyan inilarawan ang kanyang paghatol. He will judge the world in righteousness and the people in His faithfulness. Hindi ayon sa katiwalian, hindi ayon sa favoritism, hindi ayon sa maling hatol, kundi ayon sa dalawang bagay, katuwiran at katapatan. Ito ang pag-asang hinihintay ng lahat ng sanglilikha. Darating ang araw, itatama ng Diyos ang lahat ng mali. Wawakasan ang kasalanan. Lulupigin ang kasamaan at itatatag ang kanyang sakdal na paghahari. The coming judge is the believer's greatest hope. Why? Because He will judge in His people, in His
faithfulness. For he come to judge the earth is the Hebrew word shapat. Sa Hebrew, ang shapat ay mas malawak kaysa sa modernong konsepto ng judge. Hindi lamang ito nangangahulugang magbigay ng hatol sa hukuman, kasama rin dito ang pamamahala, pagtatanggol sa matuwid, pagpapairal ng katarungan, pagtuwid sa mali, at pagpapanumbalik ng kaayusan. Bakit ito mahalaga? Dahil ang paghatol ng Diyos ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa sa masama. Ito rin ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kanyang matuwid na paghahari at pagliligtas para sa kanyang mga tao. Kaya ang buong sanglilikha ay nagagalak. Acts chapter 17 verse 30 to 31, sa mga nagdaang panahon ay pinalampas ng Diyos ang di pagkakilala sa Kanya ng mga tao. Ngunit ngayon ay iniutos niya sa lahat ng tao sa bawat lugar na magsisi at talikuran ng kanilang masamang pamumuhay. Verse 31, makinig po. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Nakaset na. Kailan yon, Pastor? Hindi ko po alam. Basta ang alam ko, ito ay nakaset na. Paano ko nalaman? Sabi sa Acts 17:31. Sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghuhukom sa sanlibutan. Hindi po ito pinag-iisipan pa. Nakatakda na. Okay? At ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hinirang. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Sino po yon? Ang Panginoong Hesukristo. Ang Psalm 96 ay nagtatapos sa pangakong for He comes. Sa bagong tipan, alam natin kung sino ang dumating. Si Hesukristo. At alam pa rin natin kung sino pa rin ang muling darating, ang Panginoong Hesukristo. Hindi ko po yon ideya, kundi sinabi niya po mismo na siya ay muling babalik. Hindi po ako ang nangangako, kundi ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesus, ang nangako na siya ay muling babalik. Ang parehong Hesus na unang dumating bilang mapagpakumbabang tagapagligtas ay muling darating bilang hari at hukom ng buong mundo. Para sa mga tumatanggi sa Kanya, ang Kanyang pagdating ay magiging araw ng paghatol. Ngunit para sa mga sumasampalataya, ito ay araw ng ganap na kaligtasan at walang hanggang kasiyahan o kagalakan. Ang hari na ating sinasamba ngayon ay siyang hari na ating hinihintay. Kaya, ang pagdating ni Kristo ay hindi lamang nagbibigay babala sa mundo. Nagbibigay din ito ng pag-asa sa kanyang iglesia. Kaya, ang church ay hindi nabubuhay sa takot sa hinaharap. Nabubuhay tayo saan? Sa pag-asa. Dahil darating yung hari ng mga hari. If God is for us, who can be against us? Matatakot ka ba? Pag-asa ang kanyang muling pagbabalik. Kaya every time we preach yung second coming ng ating Panginoong Hesus, magdudulot ito sa atin ng hope, pag-asa. Kaya habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo, tinatawag tayong mamuhay bilang isang iglesyang tapat at handa. Huwag tayo mawala ng pag-asa kapag tila lumalaganap ang kasamaan. O kapag tila hindi nagwawagi ang katuwiran. Mas lalo tayong dapat maghanda, kumilos. Ang ating hari ay darating at ang kanyang paghahari ay ganap na maitatatag. Huwag nating antayin na tanungin tayo, ano ang ginawa nyo sa ipinagkaloob ko sa inyo? Ang mundo masipag sa pagpapalaganap ng kasamaan. Ang simbahan, nasaan? Pero bago tayo tumukol sa pagmimisyon, umupo muna tayo sa pagsamba at matuto
sa salita ng Diyos. At sa ating paglago, buong kalakasan at buong katatagan tayong hahayo upang maglingkod. Kaya't manatili tayo nagkakaisa kay Kristo at lumalago sa Kanyang salita at tapat sa misyon na pinagkakatiwala niya sa atin. Ang pag-asang ito ang nagbibigay ng tibay sa ating pagsamba. Katapatan din sa ating paglilingkod at sigla sa ating pagpapahayag ng mabuting balita. Ang iglesia ay nabubuhay ng may pag-asa dahil alam nating darating muli ang ating hari. Ang pag-asang ito ang nagbibigay sa atin ng katatagan sa gitna ng mga pagsubok at ng sigasig upang manatiling tapat sa paglilingkod habang sama-sama tayong lumalago bilang Kanyang simbahan. Tandaan niyo po ang inyong mga narinig ngayon. Sa ating pagwawakas, nag-umpisa tayo sa isang tanong. Kung ang Diyos ay karapat-dapat sa lahat ng pagsamba, bakit madalas tayo nananatiling tahimik tungkol sa Kanya? Bakit dapat ipahayag ng mga anak ng Diyos ang Kanyang pagliligtas sa lahat ng mga bansa? Ano po ang sagot ng awit? Sagot ng awit ay hindi nagsisimula sa isang utos sa pagkilala sa Diyos. Hindi tayo tinawag na ipahayag ang Diyos dahil lamang ito ay ating tungkulin. Tinatawag tayong ipahayag siya dahil siya lamang ang tunay na maluwalhati, glorious. Siya ang tunay na naghaharing hari, king. At siya, ang darating na hukom na maghahari sa katwiran. Kaya hindi tayo dapat manahimik. Kapag tunay natin nakita ang kadakilaan ng Diyos, ang pagsamba ay magiging likas na tugon. At ang pagpapahayag ng Kanyang pagliligtas ay magiging natural na bunga. Hindi mo mapipigilan i-share. Hindi mo mapipigilan ikwento ang nararanasan mo. Kaya dahil ang problema ay hindi lamang kakulangan ng tapang sa pagpapatotoo, kadalasan ang problema ay dahil napakaliit ng pagtingin sa Diyos. Ngunit kapag lumaki ang ating pagtingin sa Kanyang kaluwalhatian, hindi natin siya maitatago sa ating sarili. Kaya sa inyong isip, kilalanin mong muli kung sino ang Diyos. Siya lamang ang tunay na maluwalhati. Siya ang naghaharing-hari at siya ang darating na hukom ng buong mundo. Hayaan mong ang katotohanan tungkol sa Diyos ang humubog sa iyong pag-iisip. At sa iyong puso, humanga kang muli sa Kanyang kaluwalhatian. Huwag hayaang maging karaniwan na lamang ang Diyos sa iyong puso. Habang lalo mong nakikilala ang Kanyang kadakilaan, lalo ring lalalim ang iyong pagsamba at pagmamahal sa Kanya. At sa ating kalooban, mamuhay tayo bilang isang tunay na sumasamba. Pahayag ang salvation, magpasakop sa Kanyang paghahari, at mamuhay ng may pag-asang hinihintay sa pagbabalik ng ating hari. Kaya sa ating paghahanda sa ating church anniversary sa susunod na linggo, naway hindi lamang tayo magdiwang ng isa pang taon ng ating iglesia. Mas mahalaga, italaga nating muli ang ating sarili sa layunin ng ating pagiging bahagi ng simbahan. Maging isang church na sumasamba sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging isang church na matapang na nagpapahayag ng Kanyang pagliligtas. Maging isang church na tapat na naghihintay sa pagbabalik ng hari at hukom. Kaya, connected in Christ, committed to growth, naway lalo pang makita ng ating komunidad ang kaluwalhatian ni Kristo sa ating worship, sa ating unity, sa ating pagkakaisa, at sa ating pagpapahayag ng mabuting balita.
Sa susunod na linggo, huwag tayong dumalo bilang mga bisita, kundi bilang mga sumasamba. Huwag tayong dumating upang tumanggap ng pagpapala, kundi upang sama-samang ibigay sa Diyos ang kaluwalhatiang nararapat sa Kanyang pangalan. Let's pray. Panginoon, pinapupurihan ka, pinasasalamatan sa salitang aming tinanggap sa umagang ito. Tunay na marapat na ikaw ay sambahin dahil sa iyong kaluwalhatian. Dahil sa ikaw ay ang aming hari. At ikaw ang hukom na magbabalik upang tuparin ang iyong pangakong ng pagliligtas. Dalangin ko, Panginoon, para sa simbahang ito, para sa iyong mga anak, na patuloy mong tinuturuan, patuloy mong ginagabayan, patuloy mong minamahal, at patuloy mong ipinaparanas ang iyong paghahari sa amin. Dalangin ko, Panginoon, sa patuloy na pagdinig sa iyong salita, ay mas lalo pa, Panginoong, lumalim ang kanilang pagkilala at pagtanggap sa iyong kaluwalhatian. At mas lumalim ang aming pagsamba. At sa paglalim sa aming pagsamba, mas lalo kaming bigyan ng sigasig, kagalakan sa paglilingkod sa bawat isa at pagmimisyon sa pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Salamat, O Diyos, naway sa mensaheng ito ay mas lalong lumalim ang puso ng pagsamba, ang himig ng pagsamba ng bawat isa sa nag-iisang Diyos at Hari, tagapagligtas ng aming Panginoon. Marami pong salamat kay Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay tumayo. If you have group discussion, nandiyan po ang mga ilang katanungan. Maaari nyo rin pong tingnan sa ating sermon outline na nasa ating Bible app. Ganun din po ang group prayer. May 2 tanong para sa group discussion at may 3 points para sa pananalangin. Maaari nyo pong tingnan dyan sa ating screen at ganun din po sa ating mga Bible app. Tayo po ay dumako sa ating pagpapahayag ng ating pananampalataya mula sa Apostles' Creed sa Tagalog. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na lumalang ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, Kanyang bugtong na anak na ating Panginoon, na ipinaglihi sa kapangyarihan ng Espiritu Santo at isinilang ni Birheng Maria. Nagdusa sa ilalim ng paglilitis ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanaog siya sa kinaroroonan ng mga patay at sa 3 araw ay nabuhay na mag-uli. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanang kamay ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. At mula roon ay babalik siyang muli upang hatulan ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, sa banal na iglesyang pangkalahatan, sa kapulungan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng katawan, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Taas po natin ating mga kamay. Naway sumainyong lahat ang kagandahang loob ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Amen. God bless you, church. See you next Sunday. Manatili tayo nakatayo sa ating panghuling awitin.
Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nito buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bigat di tagumpay man ay naroon, daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mong alay sa amin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. Tayo po yung mikot, tayo po yung magbatian at magkamayan. God bless you all.